Sa mga oras na ito, ay naisip ni Leon na noong nasa rebel army pa siya, ay inisip niya na gumawa ng mga modern weapons gaya ng baril. Ngunit hindi niya inaasahan na matagumpay na matutupad ni Shuyan ang mga plano niyang ito. Habang iniisip pa niya ito, ay muli siyang pinaulanan ng bala ng mga kalaban, kaya agad din siyang umalis sa kanyang kinaroroonan at nagsimulang sumugod patungo sa mga ito. Ngunit sa kabila ng kanyang ginagawa, ay sinabi ng isa sa mga kalaban na natakot na siya sa kanilang sandata. Kaya hindi niya inaasahan na ito ay ganito kahusay, dahil maging ang leader ng mga rebelde na tinaguri ang pinakamalakas ay hindi magawang makalaban sa kanila. Sa kabilang banda, naisip naman ni Leon na masyadong nakakainis ang pangyayaring ito. Dahil kung masisira ang kanyang damit ng mga balang iyon, ay baka magalit sa kanya ang kanyang asawa na siya mismo ang bumili para sa kanya. Kasunod nito, ay nagsimula ding tumawa ang kanilang leader at sinabi na kahit na ito pa ang leader ng mga rebelde, ay wala pa rin siyang laban sa kanilang baril. Tinanong din ng mga ito kung yun lang ba talaga ang kanyang makakaya, at kung tatakbo na lang ba siya. Nagsimula namang mena si Leon sa kanilang pagiging arogante, kaya dahil dito ay ngumiti siya at tinanong ang tatlo kung narinig na ba nila ang mga Pokemon na tinatawag sa kanyang mundo na Dugtrio. Sandali namang natigilan ang tatlo at nagtataka kung ano ang sinasabi ni Leon. Ngunit pagkalipas lamang ng ilang sandali, ay makikitang nakabao na ang tatlong ito at halos maubos na ang kanilang mga buhok. Si Leon naman, na nakaupo lamang sa kanilang tabi, ay ngumiti at sinabi na dahil sinira nila ang magandang buhok ng kanyang asawa, kaya kinuha niya rin ang sa kanila. Sinabi din niya sa matandang lalaki na siya ay madaling kausap, at kung may nalalaman ba siya tungkol sa isang tao na may pangalang Shuyan. Sa kabila naman ng kanilang sitwasyon, ay ngumiti pa rin ang matandang lalaki at tinanong si Leon kung sa palagay ba niya ay anong klaseng tao sila. Dahil ang mga miyembro ng kanilang Shu family ay dumaan sa matinding pagsasanay, kaya maituturing nila ang kanilang mga sarili bilang mga totoong propesyonal sa kanilang trabaho. Hindi naman pinansin ni Leon ang mga sinabi niyang ito, at sa halip ay naglabas ng isang bote. Saka tinanong ang tatlo kung alam ba nila kung anong klaseng bagay ito, dahil isa itong gamot na ginawa mismo ng eldest disciple ng Jade Maiden Palace. Hindi naman natakot ang mga ito sa sinabi ni Leon, at sa halip ay tinanong pa nga kung ang Jade Maiden Palace na kanyang tinutukoy ay ang sekta na kanilang winasak kamakailan lamang. Kaya sinabi niya na sa kanyang palagay, ay ang magagawa ng gamot na ito ay walang kwenta din. Patuloy namang ngumiti si Leon, saka ipinaliwanag na ang bagay na ito ay talagang nakakamangha, dahil tinatawag itong Beast Acacia Powder at ginawa mismo ng kanyang kaibigan. Isa din itong klase ng aphrodisiac na ginawa para sa mga mababangas na hayop. Kaya sa isang liblib na kagubatan na katulad nito, ay kapag nilagyan niya sila ng kaunti, ay malamang na hindi na niya kailangang ipaliwanag pa sa kanila kung ano ang susunod na mangyayari. Ipinayo din niya na magsalita na sila ng kanilang mga nalalaman, dahil bibigyan niya lamang sila ng first come, first serve, kung sino sa kanila ang makakaligtas. Matapos namang marinig ang mga sinabing ito ni Leon, ay agad na nagsalita ang isa at sinabi na si Shuyan ay ang kanilang military advisor, at sumusunod lamang sila sa kanyang mga utos. At sasabihin pa niya ang kanyang mga nalalaman, basta't mangako siya na papakawalan niya sila. Ang isa naman ay nagmakaawa na siya na muna ang pakawalan, dahil sasabihin din niya ang lahat ng kanyang mga nalalaman sa kanya. Ang matandang lalaki naman, na kanina ay parang hindi aamin, ay ngayon ay sinabi na ang mga impormasyon na alam ng dalawang ito ay walang kwenta kumpara sa kanya, dahil alam niya ang karamihan sa mga impormasyon na umiikot sa kanilang grupo. Ngumiti naman si Leon nang marinig ito at sinabi na gusto niyang marinig ang kanyang mga sasabihin. Kasunod nga nito, ay sinimulan ng isalaysay ng matanda ang kanyang mga nalalaman. At dito ay sinabi niya na ang kanilang mga nabibihag ay dinadala nila sa Nanman Rift Forest Valley, at doon ay itinatapon nila sila upang gawing mga true cures. May pagdududa namang tinanong ni Leon ang matanda, dahil sinabi niya na imposibleng mangyari kaagad iyon, dahil ang conversion rate ay masyadong mabagal. Kaya tinanong niya kung anong klaseng paraan ang kanilang ginamit. Sinabi naman ng matanda na dahil iyon sa ancestral blessings ng nakaraang dinastiya. At bagamat nagtapos ang dinastiyang iyon sa isang sakuna,
ngunit ang natitirang buhay na tagapagmana ng dinastiyang iyon ay kinuha ang lahat ng mga kayamanang makakaya niyang dalhin at itinakas ito. At isa sa mga kayamanang iyon ay ang espada na matagal nang ipinapasa sa bawat henerasyon, at makakaya nitong mapabilis ang conversion rate ng pagbuo ng True Key or sa loob ng 10 milya. Pagkasabi nito, ay tinanong ng matanda kung sapat na ba ang report niyang iyon para magawa niya silang pakawalan. Kinumpirma naman ito ni Li Yun at sinabi na mapapakinabangan nga talaga niya ang mga impormasyong iyon. Ngunit meron pa siyang isang katanungan para sa kanila, at iyon ay kung si Shuyan ba ang nag-utos para ay massacre ang angkan ng Li family. Nagulat naman ang matanda nang marinig ito, at tinanong pa nga kung paano niya nalaman iyon, dahil wala na dapat nakakaalam ng ganoong klaseng impormasyon. Nagsimula namang magpanik ang isa sa kanyang mga tauhan at sinabi na hinding-hindi sasabihin ng matanda ang tungkol doon, kaya't pakawalan na lamang niya silang dalawa at bahala na ang matandang iyon sa buhay niya. Sa kabila naman ng sinabi ng mga ito, ay hindi sila pinansin ni Leon, dahil sa sandaling iyon ay naramdaman niya ang presensya ng ilang mga kalaban sa kanyang likuran. Kaya sinabi niya na mukhang ang mga reinforcement ng mga ito ay mabilis na dumating para iligtas sila. Nagsimula namang tumawa ang matandang lalaki at sinabi na pwede niyang subukang alamin ang mga nangyari sa Li family, ngunit hindi siya magtatagumpay, dahil kalaunan, ang lahat ng miyembro ng pamilyang ito ay mamamatay na rin. Pero kasasabi pa lamang niya nito, ay ibinuhos na sa kanya ni Leon ang pang-akit ng mga mababangas na hayop, at sinabi na isa talaga siyang idiot. Dahil hindi na mahalaga para sa kanya kung hindi man niya malaman sa kanila ang tungkol sa mga sikreto may kinalaman sa Li family, dahil kalaunan ay malalaman din niya ito. At sa ngayon, ay sapat na makumpirma niya kung sino talaga ang may kagagawan ng mga pangyayaring iyon. Nagtataka namang tinanong ng matanda kung ano ang ibig niyang sabihin dito. Ngunit bago pa ito makasagot, ay nagsimula namang sumugod ang mga reinforcement ng mga kalaban, sinasabing kapag napaslang nila ang leader ng mga rebelde, ay makakatanggap sila ng malaking halaga ng ginto at ng promotion bilang second-grade officer. Ngunit pagkasabi nila nito, ay tiningnan sila ng masama ni Leon at sinabi na napakamalas nila, dahil sa mga oras na ito ay talagang bad mood siya. Kasunod nito, ay bigla siyang naglaho sa kanyang kinatatayuan, at sa isang suntok ay sumabog ang mga ulo ng mga kalaban. Sinasabing gagamitin niya sila bilang pampalubag loob sa mga kaluluwa ng mga miyembro ng Li family. Sandali namang natulala ang ilan sa mga kalaban matapos masaksihan ang nangyari sa kanilang kasama. Ngunit bago pa nila maunawaan kung ano ang nangyari, ay sunod-sunod na nagkahiwa-hiwalay ang kanilang mga katawan dahil sa mabilis na pag-atake ni Leon. At makalipas pa ang ilang sandali, ay isa na lamang ang natitira sa mga ito, na ngayon ay nagmamakaawa kay Leon. Kaya dahil dito, ay sinabi ni Leon na hindi niya kailangang mag-alala, dahil hindi pa niya siya papaslangan ngayon, dahil kailangan pa niya siya na magdala ng mensahe para sa kanya. Sinabi niya na sabihin ito kay Zhao Chuan at kay Shuyan na linisin ng mga ito ang kanilang leeg para sa kanyang pagdating, dahil kukunin niya ang kanilang mga ulo bilang kabayaran sa kanilang mga ginawa. Samantala, sa Imperial Palace, ay makikitang nagbabantay si Shen sa harapan ng kwarto ng Empress. At habang ginagawa niya ito, ay naamoy niya ang amoy ng dugo, kaya agad siyang naging alerto at sumigaw, tinatanong kung sino ang naglakas ng loob na manghimasok sa palasyo sa ganitong oras. Sa sandaling iyon, ay nagpakita na si Leon at nakangiting sinabi na siya lamang ito, kaya mag-relax na siya dahil papasok na siya ngayon sa kwarto ng kanyang asawa. Hindi naman pumayag si Shen, at sinabi na ang Empress ay kasalukuyan ng nagpapahinga at hindi pwedeng istorbohin. Kasabay nito, ay naisip pa niya na ang pagpapakitang ito ngayon ni Leon sa kwarto ng kanilang Empress ay lalong nagpapangyari na magduda siya sa kanya, at baka mayroon pa siyang gawin kung ano-ano sa kanilang Empress. Hindi naman kaagad sumuko si Leon, at sinabi pa nga na siya ang legal na asawa ng Empress, kaya hindi nakakaiba kung magpupunta man siya sa kwarto nito sa ganitong oras. Lalo namang hindi siya pinapasok ni Shen, at sinabi pa nga na sabihin na lamang nito sa kanya kung ano ang kanyang kailangan, at sasabihin na lang niya ito sa Empress kinaumagahan. Nagsisimula naman ng mina si Leon sa pinapakitang ito ni Shen, kaya sinabi niya na masyado siyang boring, dahil ano pa ang mangyayari kung papasok siya doon ng umaga.
Kasabay nito, ay napaisip pa nga siya kung wala bang asawa itong si Shen, dahil hindi niya magets ang kanyang gustong mangyari. Lalo naman siyang inasar ni Shen, at sinabi pa nga na ang Empress ay tulog na, kaya hindi niya hahayaang makapasok siya sa loob. Ngunit kasasabi pa lamang niya nito, ay lumabas naman ang tagapaglingkod ng Empress at sinabi sa kanya na pinapapasok na ng Empress si Leon ngayon. Dahil naman dito, ay siya naman ang inasar ni Leon at sinabi na niya sa kanya na hindi makakatulog si Isabel kapag hindi niya siya katabi. Kasunod nito, ay pumasok na nga sa silid si Leon, at dito ay agad siyang tinanong ni Isabel kung nasaktan ba siya sa kanyang ginawang misyon. Agad namang sumagot si Leon at sinabi na tama siya. Kaya nag-aalalang tinanong ni Isabel kung saan siya nasugatan, ngunit iba sa kanyang inaasahan, ay sinabi ni Leon na sa kanyang puso siya nasugatan, dahil sa tagal na hindi nila nagkita. Medyo naiinis namang tinanong ni Isabel kung hindi ba siya napapagod sa ganitong kakurnihan niya, dahil kalahating araw pa lamang silang hindi nagkikita. Ngumiti naman sa kanya si Leon at sinabi na gusto lang niyang makasama siya sa bawat oras at bawat minuto ng kanyang buhay, ngunit ang ilang magugulong tao ay palaging iniistorbo ang kanilang oras na magkasama. Pinisil naman ni Isabel ang kanyang mukha, saka sinabing kanina pa niya siya niyayakap, kaya ano pa ang hindi niya ikinakatuwa ngayon. Pagkatapos, ay tinanong din niya siya kung ano ang kanyang natuklasan mula sa kanyang misyon. Sinabi naman ni Leon na mayroon siyang mga nakuhang impormasyon may kinalaman sa mga nangyari sa Lee family. Matapos namang ikwento ni Leon ang lahat ng nangyari kay Isabel, ay sinabi nito na bagamat hindi niya alam kung ano ang relasyon ng Lee family sa nakaraang dinastiya, ay magpapadala pa rin siya ng mga tao upang imbestigahan ang tungkol dito. Kasunod naman nito, ay ngumiti sa kanya si Leon at sinabi na dahil may kukonsider ng sarado na ang kasong ito, ay baka naman may makuha na siyang reward mula sa kanya. Pagkasabi naman niya nito, ay tila biglang may naramdaman si Isabel, at pagkatapos ay napasandal sa balikat ni Leon. Kaya dahil dito, ay inakala ni Leon na si Isabel na ang gumagawa ng first move ngayon. Ngunit kasabay nito, ay naramdaman niya na tila bumibilis ang paghinga ni Isabel, kaya tinanong niya kung ano ang nangyayari sa kanya. At nang pakiramdaman niya ang noo nito, ay napagtanto niya na ito ay mataas ang lagnat. Dahil dito, ay agad siyang sumigaw kay Shen at sa tagapaglingkod na dalhin kaagad doon ng Imperial Physician dahil may sakit ang Empress. Makalipas naman ang ilang sandali, ay sinimulang suriin ng Imperial Physician ang Empress, at dito ay sinabi niya na magre-resete siya ng ilang mga pills para inumin ng Empress, ngunit ito ay pansamantalang lunas lamang para mapababa ang lagnat niya. Kasunod nito, ay tinanong naman ni Shen kung ano ang sakit ng Empress at kung ano ang dahilan nito. Sumagot naman ang physician, at sinabi na simula noong bata pa lamang siya, ay nag-aaral na siya ng panggagamot, ngunit hindi pa siya naka-engkwentro ng ganitong klaseng mga sintomas, kaya natatakot siya. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, ay tinanong ni Leon kung ano ang kanyang ikinakatakot. At dito, ay sinabi naman ng physician na natatakot siya na baka hindi niya malaman ang sanhi nito, at baka kailangan na nilang maghanda sa pinakamalalang senaryo. Sa pagkarinig naman nito, ay sandaling natulala si Leon at napatanong sa kanyang sarili kung ano ang nangyari sa kanyang asawa, dahil kanina lamang ay masaya pa ito, ngunit ngayon ay bigla na lamang nalalagay sa panganib ang kanyang buhay. Samantala, sa bayan ng Nanman, ay makikitang nagsasagawa ng ritual ang shaman, at kabilang dito ang ilan sa kanyang mga katribo. At habang ginagawa nila ito, ay tinanong ng isang lalaki kung maaasahan ba talaga ang ginagawang ito ng shaman. Tinanong pa nga niya kung ang ganitong klaseng pamamaraan ng mga sinaunang tao ay magagawang mapaslang ang Empress. Ang taong ito pala ay ang leader ng mga miyembro ng nakaraang dinastiya na si Zhao Chuan. Sumagot naman ang lalaking nasa kanyang likuran, at sinabi na dahil ang Empress ay nagtataglay ng Dragon Key, ay medyo matatagalan ang proseso, ngunit kalaunan ay mawawakasan din ito ang kanyang buhay. Dahil naman sa sinabi niyang ito, ay napangiti si Zhao Chuan at sinabi na bagamat ang bastardong Empress na iyon ay kasama ang leader ng mga rebelde, ngunit siya ay kasama naman niya ngayon, ang pinagkakatiwalaan ng leader ng mga rebelde na si Xu Yan. At sa kanyang tulong, ay mababawi na nila ang imperyo. Sumang-ayon naman sa kanya si Xu Yan, at sinabi na tama siya,
dahil noong una pa lamang ay sa kanila naman dapat mapunta ang bansang ito. Samantala, sa templo ng mga monghe, ay makikitang nagwawalis ang ilang mga monghe. At dito, ay sinabi ng isa na ang kanilang head monk ay mahigit 1 buwan nang nagme-meditate, kaya nag-aalala sila na baka may nangyari na dito. Pinakalma naman siya ng kanyang kasama, at sinabi na hindi siya kailangang mag-alala. Dahil narinig pa nga niyang tumatawa pa ang kanilang master kagabi. Dahil dito, ay sinabi nito na gaya ng inaasahan nila sa kanilang master, ay sa kabila ng kanyang mahirap na gawain, ay nagiging masaya pa rin ito. Samantala, sa loob naman ng templo, ay makikitang seryosong nagme-meditate si Master Kung Wen. At dito, ay naisip pa niya na ang mga idiot sa labas ay hindi sapat ang kanilang pananampalataya, kaya hindi nila magawa ang kanyang ginagawa na makapag-absorb ng spiritual energy sa araw at gabi. Ngunit ang totoo, ay nagbabasa lamang pala siya ng mga mahahalay na libro. Ngunit habang nasa gitna pa ng kanyang kasiyahan, ay biglang dumating si Leon at tinawag siya. Sa kanya namang pagkagulat, ay agad niyang isinara ang libro at tinanong kung ano ang ginagawa niya dito, dahil wala naman siyang ginagawang masama at nagko-cultivate lamang ng kanyang pananampalataya kay Buddha. Ngunit wala namang oras si Leon na makipaglokohan sa kanya, kaya agad niya itong hinayla at sinabi na kailangan niya ang kanyang tulong ngayon. Kasunod nito, ay nakarating na sila sa palasyo. At matapos niyang suriin ang kalagayan ni Isabel, ay sinabi niya na tama ang kanyang hinala, dahil wala itong sakit at hindi rin siya nalasan. Dahil ang nangyayari sa kanya, ay dulot ng killing spell, na isang teknik ng shaman ng Nanman. Sa pagkarinig naman nito, ay nagsimulang maglakad palabas si Leon at seryosong sinabi na tatapusin na niya kaagad ang mga ito ngayon. Pero agad siyang pinigilan ng monghe at sinabi na huwag siyang magpadalos-dalos, dahil kung gagawin niya iyon, ay mapapabilis lamang nito ang pagkamatay ng Empress. Dahil naman sa kanyang narinig, ay natigilan si Leon at tinanong kung ano ang ibig sabihin ng monghe. Ipinaliwanag naman nito na ayon sa kanilang mga records, ay isa lamang ang paraan para paslangin ang isang tao na nagtataglay ng Dragon Key ng isang ruler. At ayon sa nabasa niyang ancient book, ay tinatawag itong ng mga taga-Nanman na Art of Human Compulsion. Sa paraang ito, ay sinusulatan nila ng special enchantment ang katawan ng mga Nanman warriors, at kapag ang mga warriors na ito ay napaslang, ang naipon nilang galit at pagkamuhi ang siyang magiging gatong ng sumpa sa Empress. Kaya kapag mas maraming namatay, ay mas mapapalakas din ang impact nito sa katawan ng Empress. Sa pagkarinig naman nito, ay nanggagalit na sinabi ni Shen na hindi lamang nito nililimitahan si Leon, maging ang kanilang buong army ay hindi rin makakakilos. Si Leon naman ay sinabi, lagayan ng inaasahan niya kay Suyan, ay ito lamang ang makakaisip ng ganitong pakomplikadong plano. Kasabay nito, ay nagmungkahi naman ang monghe, sinasabing mayroon siyang plano, ngunit hindi siya sigurado kung sisang-ayon ba dito ang Empress. Agad namang tinanong ng dalawa kung ano iyon, at dito nga ay sinabi ni Master Conway na iyon ay ang pagbaba sa trono at pagsuko ni Isabel. Dahil hindi lamang nito mababawasan ang pagkamatay sa borders, at dahil din sa presensya ni Leon, ay hindi rin nila magagawang saktan si Isabel. Sinabi naman ni Leon na kalimutan niya na iyon, dahil hinding-hindi papayag si Isabel sa plano niyang iyon. Pinagbantaan pa niya ito, na kapag gumawa pa siya ng ganoong mga basurang plano, ay baka sunugin na niya ang pinakamamahal niyang mga libro. Habang nasa gitna naman ng kanilang pag-uusap, ay biglang bumangon si Isabel at sinabi na hindi nila maaaring gawin ang plano niyang iyon, dahil ang dugo na inalay ng mga miyembro ng army ay hindi pwedeng mapawalang saysay dahil lamang sa kanya. Dahil naman sa sinabi niyang ito, ay nagsimulang umiyak si Shen at naisip na, gaya ng inaasahan niya sa kanyang Empress, ay talagang pinahahalagahan nito ang lahat ng kanyang mga sundalo kaysa sa kanyang buhay. Ngunit kalaunan, ay pinaliwanag pa ni Isabel na kung bababa siya sa trono, ay mawawalan ng panggastos si Leon dahil lahat ng kanyang mga ginagastos ay mula sa National Treasury. At kung hindi na siya Empress, ay wala na siyang magagamit para sa kanyang asawa. Kaya hindi siya papayag sa planong iyon ng monghe. Awkward namang tumawa si Leon at sinabi sa kanyang mahal na asawa na kalimutan na muna niya ang kanilang mga gastusin,
At isipin mo na ang mga sundalo sa kanilang borders, dahil magagawa naman niyang bayaran ang kanyang mga ginagastos sa pang-araw-araw. Kasunod naman nito, ay inutusan niya si Shen na tulungan siyang tumayo, dahil marami pa siyang hindi nagagawang trabaho. Nagsimula naman itong umiyak at sinabi na kalimutan niya na muna iyon, dahil mas kailangan niyang pagtuunan ng pansin ang kanyang katawan. Sumang-ayon naman dito si Leon at sinabi na isang tabi niya muna iyon, dahil nakaisip na siya ng magandang plano at kailangan niya ang tulong ni Isabel para magawa ito. Nagtataka namang nagtanong si Isabel kung anong klaseng plano iyon, at kinakailangan pa niyang makipagtulungan sa kanya. Hindi naman kaagad ito sinagot ni Leon, at sa halip ay tinanong si Master kung magagawa ba nilang makontra ang sumpang iyon kung direkta niyang tutulungan si Isabel sa kanyang ruler's destiny. Kinumpirma naman ito ng monghe at sinabi na posible nga iyon. Ngunit paano naman niya matutulungan ang Empress, dahil sa kanyang palagay ay hindi naman maaaring pagsamahin ang destiny ng dalawang tao. Ngumiti naman si Leon at sinabi na, paminsan-minsan, ang dalawang tao ay maaaring magsama upang maging isa. Dahil naman sa narinig na ito, ay naunawaan na ni Isabel ang kanyang ibig sabihin, kaya agad na namula ang kanyang mukha sa binabalak na ito ni Leon. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, paki-like naman at mag-iwan ng heart sa comment section. Malaking tulong na yun para ma-boost ang video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na din ang subscribe, at idamay mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong kabanata ng series na ito. Salamat ng marami.